We begin with the MMDA's launch of SMS and email notification systems for NCAP violations. This will allow motorists to receive real-time updates on their violations. And for details, we have News 5 correspondent Gerard de la Peña. Gerard, okay, so magandang hapon sa iyo, Gerard. SMS email notification. Yeah. Okay, so paano to nagwo-work? Okay, so ngayon nga, formally, the MMDA has formally launched text and email notification of the mga violations under the No Contact Apprehension. Sa mga violations under the No Contact Apprehension Program. So, ibig sabihin, previously kasi natatanggap natin yung mga violations natin, notice of violations using snail mail at itong pag-check dito sa website na may huli ka. Tama, may hulika.mmda.gov.ph. Pero ngayon, pwedeng real-time na, ibig sabihin, within the day, kung kailan mo nagawa yung violation mo, ay matatanggap mo na yung notification via text or email. Pero alam mo, may konting caveat yan, Lord. Kailangan updated ang record mo sa LTO dahil yun yung magiging basis ng MMDA kung saan nila ipapadala itong mga notifications ito. So kung kunyari tayo ay second owner ng isang sasakyan, kailangan updated ito. Dahil kung hindi updated ito, ang makakatanggap ng notification ay yung previous owner pa rin noong sasakyan. At Lord, Denise, meron ding warning ang MMDA dahil ito raw text notification na ito posible magamit ng mga scammer. So paano ba natin malalaman na hindi pala scam yung natatanggap natin? Dapat ang nakalagay doon sa sender's details ay MMDA_NCAP at hindi kung ano-anong number lang. At sinabi rin ng MMDA kanina na never silang magpapadala ng mga link doon sa kanilang mga text kung saan isang click lang ay pwede mo nang mabayaran yung iyong violation. So walang ganon, walang link. Dapat ay notification lang talaga ng traffic violation na nagawa mo. GDP, okay. May binanggit ka kanina tungkol doon sa kung kaninong number ipapadala, no? Hindi kasi lahat ng mga sasakyan na yung may-ari ay nakarehistro ay yung nagmamaneho mismo ng sasakyan. Di ba? Attention, bitong karinyo. Opo. So, paano yun? Alam mo, kaninong cellphone number or email ba yung irirehistro? Tama yan, Lord. Kung ang minamaneho natin ay hindi naman natin pag-aari na sasakyan, ang makakatanggap ng notification ay kung sino yung registered owner noong sasakyan. Yeah, so kung Kurukab, kanino nakarehistro kayo yung pangalan ng Kurukab ng news, di ba? Gerard, yung di ba may paalala nga walang link? Sa TV5 nakarehistro yung ating mga crew cab, so yun. Yung text, yung SMS sinabi, walang link, kailangan may certain MMDA_, NCAP? NCAP, okay. Is there a way for them to double check, kunyari kung real-time sa text, real-time din ba online para siguraduhin nila na, yung nagpadala sa akin ng text, yun talaga yun? Sa may huli ba? Oo. Real-time din ba magiging ang mangyayari dun sa online? Good question. Oo, good question. Yun yung tinatrabaho ngayon ng MMDA na gawing real-time din yung nasa website. Kasi right now ay medyo nababatikos nga itong MMDA dahil nagkaroon ng isang viral na post na itong poster nakatanggap na ng notice of violation siguro via snail mail ito. Pero pagtingin niya dun sa website wala raw siyang violation. So ang sabi ng MMDA dyan, medyo may konting glitch pa sila dyan na inaayos para maging real-time din yung pag-upload ng database sila sa website at in a month's time daw magiging real time na talaga yan. So how would they be able to double check? Is there another way? Kasi syempre sa dami nga nung scam ngayon, madami pa rin ang hindi nagtitiwala sa mga SMS na nakukuha nila. Oo, sa ngayon ang way lang talaga na para ma-check ito tumawag sila dun sa hotline ng MMDA or if not personal silang magpunta dito sa MMDA para bayaran yung kanilang violation. At doon talaga nila malalaman kung totoo nga yung na may nagawa silang violation. At hindi sila basta-basta magbabayad using yung mga online platforms natin. Denise. May datos ba, GDP, kung so far nakakailang NCAP-based apprehensions na ang MMDA since yung na-re-implement ito?
Lord, sa ngayon wala binigay sa amin na latest data kung ilan na siya since day 1, ano. Pero kanina ang kinukwento sa atin ng MMDA, sa 17,000, pagpalagay na nating 17,000 na nahuli, 15,000 na yung na-notify. So may konting backlog pa at yun yung tinatrabaho nila ngayon, Lord. Okay. So, ibang issue naman tayo. Paki-explain tong paglipat ng paggamit ng MMDA sa sensor-based traffic lights compared sa dati. Ano bang talent nito? Lord, itong project na ito ng MMDA, actually ito nag-start ito 2013 pa yata ito. At sa ngayon ang ginagawa na natin ay phase 5 na raw ito ng proyekto. So previously ang ginagamit natin na sistema ay yung may countdown timers tayo. Pero ngayon may mga nakabaon daw na sensor dito sa lupa, sa mga kalsada natin. At doon yun yung magde-detect kung gaano karaming sasakyan yung dumadaan para kumbaga sa matimpla ng mga traffic lights natin kung dapat na ba silang mag-stop and go. So dito sa sensor-based na traffic lights, traffic signaling natin, sa halip na may countdown timer tayo, magbi-blink ng 5 beses yung green light, tapos pupunta siya doon sa color orange o color yellow na light, 3 seconds yon bago tuluyang mag-stop. So ang warning lang niya ay yung pag-blink at wala ng countdown. At Lord, ito ang dami kasing negative reactions tungkol dito, no? Particularly doon sa mga nasa public transport system natin, ano? Pero ang sinasabi kasi ng MMDA, marami ng existing na studies na nagsasabi na mas delikado pa nga yung may countdown timer kaysa dito sa sensor-based na signaling system. So, mas safe ito gamitin at ito na nga yung i-embrace kumbaga ng MMDA sa ngayon. Delikado kasi nagmamadali, no? Lalo na yung ang driver ay pangalan Victorino Carino. Talagang magbibiting daan na yan. Kita yung countdown. Tapos, pero GDP. So, okay. Sa madaling sabi, mas sensible siya kasi yung real-time situation, yung actual situation na may isang kalye na wala namang dumadaan o konti lang, pero tuloy-tuloy lang go niya, samantala yung kabila, ang dami, clogged na, pero ang bilis. So, ito'y parang, kumbaga, mas papadaluyan niya based doon kasi kung ano na-detect, yung madedetect niya yung volume ng mga sasakyan. No? Parang ganon, GDP. Tama yan, Lord. Kung kunyari, doon sa kabilang direction halos wala nang dumadaan. So, dito sa sensor-based, automatic na. Kahit wala pang 1 minute or 2 minutes, go ka na. Alam mo, kanina naranasan ko yan sa isa sa mga looban na mga kalye na hindi kontrolado ng MMDA. And yeah, it makes sense na dapat nga smart na yung ating mga traffic light system para nga hindi nasayang yung oras natin sa kalsada. Gerard, I'm also curious to know lang, meron bang reintroduction or a reminder of this kind of yung signal-based system sa mga nagko-commute, mga nagdadrive, ano? Kasi ang misconception pa rin ng maraming tao, kaya madaming nagkakaroon ng violation is yung yellow light, pwede pa nilang iratrat yun, ano? Yung bumulusok pa sila papunta sa kabilang side. Alam mo, Denise, walang formal introduction or reintroduction dito, ano? Kasi yun yan nabanggit sa atin ng MMDA. Itong system na to nagsimula 2013, tapos itong pag-adapt ng sensor-based system 2020 to nagsimula. And recently lang nila in-announce na kumpleto na yung 96 major intersections na merong ganitong klaseng system. So, na-timing pa ito doon sa pagpapatupad nitong NCAP. Kaya akala ng maraming mga motorista ay ginagamit ito para, alam mo yun, takaw-huli nga naman daw. Ano? Pero sabi ng MMDA, hindi, nagkataon lamang ito. At ito ay talagang ang goal nito ay para din sa safety at saka dun sa efficiency ng traffic natin. Kawawa naman yung mga traffic constable na may tawag sila dyan eh. Parang nagli-lip sync sa ilaw. Pag go, maganon sila. Pero pag pula yung ilaw, papastop ka nila. Galing, di ba? Parang ini-interpret niya yung ilaw. Medyo namimiss ko na yung mga ganon ngayon. Di ba? Ang galing, di ba? Okay. Teka, may Meron pa rin naman sa ibang intersections. Sa ibang meron pa rin naman pala. Mga tsaka sumasayaw meron, diba? Gusto ko yun. Oo. So sa mga sumasayaw, pagpatuloy nyo pa yan, dapat yun yung may mga bonus, di ba? May tanong ka ba kay Gerald de la Peña? Okay na tayo. Thank you very much. Again, for all of your updates, that was News 5 correspondent Gerard de la Peña.